Magandang umaga mga ating, kagagaling ko lang nga po ng talipapa at hingal na hingal nga po ako at napakainit. At bago nga po tayo mga ating mag-ihaw ng isda, magluluto nga po pala muna ako mga ating ng kanin. Hinugasan ko nga lang po muna ito saglit mga ating yung aming bigas kasi maraming ipa. At isa lang na nga po natin agad mga ating ito para maluto na. At ito na nga mga ating, huhugasan na nga po natin ang isda. 100 offer nga po ang bili ko nitong bangus mga ating, isang piraso. At humingi nga rin po ako hasang ng bangus mga ating para sa pusa. Ito na nga mga ating, huhugasan nga po nating mabuti itong bangus para nga matanggal yung kanyang lansa. Pinahiwaan ko nga lang po ito mga ating dito sa bandang likod ng bangus dahil lalagyan ko nga po itong palaman. At ito na nga ang mga ricados, inislice ko na nga po mga ating para mailuto na natin yung bangus. Ang ipapalaman ko nga dito mga ating ay sibuyas, luya, bawang at kamatis. At pagkatapos ko nga mga ating slice itong mga ricados, syempre mga ating lalagyan natin yan ng mga pampalasa tulad ng magic sarap, asin. Maglalagay din ako ng asukal mga ating at ito minikos-mikos ko na nga po ito mga ating. At pagkatapos ko nga imikos-mikos, lalagyan ko rin mga ating ng pampalasa itong bangos. Nilagyan ko lang nga lang po ito mga ating ng magic sarap, asin at kunting asukal. At yan, minasage ko nga lang yan mga ating dito sa bangus para manuot ang lasa. Hay, ako nga po ay nabubulol-bulol na dito sa pag-voice over. At ito na nga mga ating, tapos ko na nga i-massage ang bangus. At syempre, ilalagay na nga natin dito ang ipapalaman natin sa loob ng bangus. Masarap talaga mga ating pag maraming mga ricados ang ilalagay natin dito sa palaman. Inimut ko nga ito mga ating, kulang na lang. Ilagay ko na nga rin ang mangkok sa loob ng bangus. At para naman hindi magkalaglagan mga ating ang nilagay ko ditong palaman, lalagyan nga po natin ito ng toothpick para hindi magkahulog ang mga laman ng bangus. At ito na nga mga ating, tapos na. At dito naman mga ating, nagkanda hirap-hirap na naman nga ako dito mga ating sa pagparinga sa uling na to. At bago nga natin mga ating ilagay dito yung bangus, nilagyan ko nga lang po ito na kunting mantika para hindi manikit ang bangus. At syempre, nilagyan nga rin natin ang likod ng bangus ng kunting mantika na may timpla yan mga ating. Ngayon naman, pay-pay na nga rin ako dito mga ating kasi hindi pa nga gaanong nagriringas dito yung uling. Kaya nga po mga ating, minsan talaga ayaw kong mag-ihaw kasi hirap nga po akong magparingas. At habang nakasala nga po mga ating yung bangus, ito naman ipapakita ko sa inyo yung aking halaman. Nagkamatayan nga po ang mga halaman ko at walang mga dahon, gawa nga po ng kinakain ng caterpillar. At ito nga mga ating, nakasalang pa rin yung bangus. Pinahid-pahiran ko nga lang din ito mga ating nitong mantika na may timpla para mas lalong manuot ang lasa. Kailangan nga mga ating pag nag-ihaw tayo, lagi nating babantayan, baka masunog. At ngayon nga mga ating, binaliktad ko na nga ito mga ating para pantay nga ang pagkakaluto nitong bangus. At ito na nga mga ating, pagkatapos ng 100 taon, naluto na nga rin po ang bangus. At ito na nga mga ating, hahanguin na nga po natin. At maraming salamat nga po sa aking mga followers and friends na sumusuporta po sa akin palagi. At sa mga hindi pa nga po naka-follow, follow my Facebook page, Roslyn Vlog. Malayo pa nga po tayo sa mga gusto nating marating, pero hanggat nandyan kayo, maaabot nga rin po natin ang ating mga minimithi. Basta tayo ay nagtutulungan sa isa't isa mga ate. Hanggang dito na lang. Bye-bye!